Ngayon ang ating i-recap ay isang action thriller movie na pinamagatang Dogman. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Ang pelikula ay nagbukas sa isang mabagyong gabi sa New Jersey, at ang mga pulis ay nagbantay sa isang highway, naghanap ng isang kriminal. Di nagtagal, pinahinto nila ang isang mabilis na truck at isang opisyal ang lumapit sa nagmamanehong babae, upang hingin ang kanyang lisensya. Nang hindi siya tumugon, naramdaman ng opisyal na may mali at inutusan siyang lumabas. Samantala, sinuri ng iba pang mga opisyal ang truck, at nagulat sila nang matuklasan ang isang grupo ng mga aso sa kargamento. Pagkatapos, ang isang psychiatrist na si Evelyn, ay agarang ipinatawag sa himpilan ng pulisya, upang magsagawa ng pagsusuri sa isang nakadetain. Pagdating doon ay nakita niya ang parehong babae na nakaupo sa isang wheelchair, at naninigarilyo sa loob ng selda. Maraming sariwang sugat ang makikita sa kanyang likod. Tinanong ni Evelyn ang kanyang pangalan, lumingon ang babae at ipinakita na siya ay isang lalaki na nagngangalang Douglas Munro. Sinabi niya na ang mga aso sa truck ay kanyang mga anak. Pagkatapos ay hinikayat siya ni Evelyn na ibahagi ang kanyang kwento, at pinutol ang eksena sa isang flashback. Lumabas na si Douglas ay lumaki sa isang relihiyosong pamilya, na nag-aalaga ng mga aso para sa pakikipag-away. Ang kanyang mahigpit na ama na si Mike, ay madalas na hindi pinapakain ang mga aso, upang magutom at maging mas agresibo. Ang mainitin ng ulo na si Mike ay madalas na sinasaktan si Douglas at ang kanyang ina, lalo na kung sinusubukan nilang pakainin ang mga aso. Sa kabaligtaran, masaya si Mike sa kanyang nakatatandang anak na si Richie, na lumaki na kasing lupit niya. Mahal ni Douglas ang mga aso ng kanyang ama, kaya inaalagaan at kinakausap niya ang mga ito, kahit minsan ay nagtatago siya ng pagkain para sa kanila. Isang araw, nahuli siya ng kanyang kapatid at nagsumbong sa kanilang ama. Pagkatapos ay hinarap siya ni Mike habang kumakain, at inamin ni Douglas na mas mahal niya ang mga aso kaysa sa kanyang pamilya. Sa galit ay kinaladkad siya ng kanyang ama palabas ng bahay, at itinapon sa loob ng hawla ng aso at ikinulong siya doon. Mula sa araw na iyon, nabuhay si Douglas sa hawla, kumakain ng pagkain ng mga aso, at tiniis ang napakalamig na panahon doon. Isang araw, dinalhan siya ng kanyang buntis na ina ng ilang lata ng pagkain, at sinabihan siyang itago ito upang hindi makita ng kanyang ama. Ibinunyag pa niya ang kanyang desisyon na tumakas, para sa kapakanan ng kanyang hindi pa isinisilang na anak. Sa kasalukuyan, sinabi ni Douglas na hindi siya nagagalit sa kanyang ina, sa paggawa nito. Bitbit ang impormasyong ito, umuwi si Evelyn sa kanilang bahay kinaumagahan. Habang nakikipag-usap siya sa kanyang ina, nalaman niya na ang kanyang dating asawa, na legal na ipinagbabawal na bisitahin sila, ay nasa malapit na lugar at gustong makita ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi pinansin ni Evelyn ang pag-aalala ng kanyang ina, kung kaya ay naiwan itong balisa. Ang eksena ay lumipat sa flashback, na nagpapakita ng mga kaganapan bago ang pag-aresto kay Douglas. Sa isang abandonadong gusali, binisita siya ng isang binatilyo na si Juan, na nagdala sa kanya ng isang tuta na itinapon sa kalye. Humingi ng tulong si Juan para kay Martha, isang matandang may-ari ng isang lokal na laundromat, na tumulong din sa mga pangangailangan ni Douglas. Lumabas na si Martha ay palaging binubuli ng isang gangster na nagngangalang El Verdugo, na palaging kumukuha ng kanyang kita. Nang hindi na makabayad si Martha, pinilit nila itong ibenta ang pinakamamahal na mga gamit ng kanyang pamilya. Nagalit si Douglas sa kwento at ipinangako niya kay Juan, na haharapin niya ang sitwasyon. Nang maglaon, nagbalat kayo siya bilang isang babae at umupo sa labas ng parehong club, kung saan tumambay ang mga gangster. Ipinadala niya ang isa sa kanyang mga aso sa loob na may telepono sa bibig nito, at inihulog ito ng aso sa mesa ng mga gangster. Nang tumunog ang telepono, sinagot ito ni El Verdugo, at kinausap siya ni Douglas mula sa kabilang linya. Kasabay nito, pumasok ang isa pang aso sa club at inilagay ang bibig nito sa singit ng gang leader, dahilan para mapasigaw siya. Pagkatapos ay hinalok siya ni Douglas ng dalawang pagpipilian, una, ang iwanan si Martha mag-isa, kung hindi man, ay magtamo ito ng permanenteng pinsala. Walang ibang pagpipilian si El Verdugo, kundi piliin ang unang opsyon. Nang matapos ang pag-uusap, binawi ng unang aso ang telepono at tumakbo palayo, na sinundan ng pangalawa.
Sa kasalukuyan, binisita ni Evelyn ang tirahan ni Douglas na mukhang isang battlefield, dahil may mga bala at ilang katawan ang nakahiga. Habang iniimbestigahan ng pulisya ang lugar, kinuha ni Evelyn ang ilan sa mga gamit ni Douglas. Pagkatapos ay bumalik siya sa istasyon upang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa kanya, bago gumawa ng hatol. Dahil dito, napunta sa isa pang flashback ang eksena. Habang patuloy na ginugugol ni Douglas ang kanyang mga araw sa hawla, nabuntis ang isa sa mga aso, at kalaunan ay nanganak ng maraming tuta. Dahil ayaw nilang magdusa sila sa malupit na pagtrato ng kanyang ama, itinago sila ni Douglas. Ngunit isang araw, natagpuan sila ni Richie at ipinaabot ang balita sa kanyang ama, na pagkatapos ay lumabas na may dalang baril. Agad na humarang si Douglas sa pintuan ng hawla, at sinimulan niyang sigawan ang kanyang ama, habang ang mga aso ay umuungol. Sa gitna ng kaguluhan, nagpaputok si Mike, na nagpabagsak kay Douglas. Tinamaan ng bala ang kanyang kamay, dahilan para mawalan siya ng daliri. Bukod dito, ang bala ay tumalsik sa dingding at tumama sa kanyang gulugod, dahilan para hindi na siya makalakad. Napagtanto na maaaring lumaki pa ang insidente, pinapasok ni Richie ang kanyang ama sa loob, at inihagis kay Douglas ang isang tela, upang malagyan ng benda ang kanyang sugat. Kasunod nito, kahit na hindi gaanong makagalaw si Douglas, kumuha siya ng magazine at nagpakita ng larawan ng isang sasakyan ng pulis sa kanyang aso. Pagkatapos ay pinasok niya ang kanyang putol na daliri sa isang maliit na bag at ibinigay sa aso, inutusan itong sabihan ng pulisya. Tumakbo ang aso sa kabilang kalye, hanggang sa makakita ito ng sasakyan ng pulis, at ibinagsak ang bag dito. Nang makita ang duguan na daliri, agad na kumilos ang mga pulis, pumasok sila sa bahay, inaresto ang malupit na sina Mike at Richie, at tumawag ng ambulansya para kay Douglas. Gayunpaman, hindi inalis ng doktor ang bala sa kanyang gulugod, dahil posibleng mapinsala nito ang kanyang spinal cord. Ayon kay Douglas, ang kanyang ama ay nasentensyahan ng 20 taon, ngunit nagpakamatay ito, 2 linggo pagkatapos ng kanyang pag-aresto. Sa kabilang banda, ang kanyang kapatid ay nasentensyahan ng 12 taon, ngunit siya ay nakalabas pagkatapos ng 8 taon, dahil sa mabuting pag-uugali. Tinanong ni Evelyn kung nakita niya muli ang kanyang kapatid, na sinagot ni Douglas ng hindi. Gayunpaman, inihayag niya na ang kanyang aso ay naghintay kay Richie sa labas ng kulungan, at sinimulan siyang habulin sa sandaling makalabas ito. Mas maraming pang aso ang sumali sa nauna, at kalaunan ay na-corner nila si Richie, at inatake hanggang mamatay. Pagkatapos ay tinanong ni Evelyn kung mayroon siyang anumang romantikong relasyon sa nakaraan, kung saan sinabi ni Douglas sa kanya ang tungkol sa isang babae na nagngangalang Salma Bailey. Matapos siyang makalabas sa ospital, ipinadala siya sa isang ampunan kung saan nakilala niya si Salma, at na-love at first sight. Mabilis silang naging magkaibigan dahil sa parehong interes ng pagbabasa ng mga libro, at ginawa din siya ni Salma na addicted sa pagbabasa ng mga libro ni Shakespeare. Nakumbinsi rin ni Salma si Douglas na lumahok sa maliliit na pagdudula, at tinuruan din siya kung paano gumamit ng makeup. Ngunit natapos din ang kanyang masasayang araw, nang umalis si Salma sa ampunan upang ituloy ang kanyang karera sa pag-arte. Mula sa araw na iyon, nagsimulang kolektahin ni Douglas ang bawat artikulo ng pahayagan ng tagumpay ni Salma sa isang scrapbook. Sa paglipas ng panahon, natapos ni Douglas ang kanyang bachelor's degree in biological science, at nakakuha ng trabaho sa isang dog shelter. Isang araw, pumunta siya upang manood ng dula ni Salma, at nilapitan siya sa likod ng entablado pagkatapos ng pagtatanghal. Labis niyang ikinatuwa na nakilala siya nito, at ipinahayag ang kanyang kaligayahan na makita siya, pagkatapos ng mahabang panahon. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Salma ang scrapbook, na nagsasabi sa kanya tungkol sa kung paano niya sinusundan ang babae, sa loob ng maraming taon. Natuwa si Salma sa ginawa ni Douglas, at pinasalamatan niya ito sa pamamagitan ng halik. Umaasa si Douglas na may chance pa sila ni Salma, ngunit bago niya maipagtapat ang kanyang nararamdaman, pumasok ang direktor ng dula. Sa kasamaang palad, ipinakilala ni Salma ang lalaki bilang kanyang asawa, at ang magiging ama ng kanyang anak. Nadurog nito ang puso ni Douglas, pero binati niya ang dalawa, at bumalik sa dog shelter kung saan siya nagtatrabaho. Pagkatapos ay bumaba siya sa kanyang wheelchair at naglabas ng kanyang emosyon, sa pamamagitan ng pagsigaw at paghampas sa mga kulungan. Nang siya ay nahulog,
ang mga aso ay kumawala sa kanilang mga kulungan, at lumapit upang makidalamhati sa kanya. Makalipas ang ilang araw, 2 opisyal ng gobyerno ang pumunta sa dog shelter, na may dalang masamang balita. Gusto nilang ipasara ang lugar, para maibsan ang budgetary strain. Nalungkot si Douglas at sinabi na ang shelter ay tumatakbo sa pamamagitan ng mga donasyon, at ang tanging pondo ng munisipyo na mayroon siya ay para sa gusali. Bilang tugon, tapat na isiniwalat ng mga opisyal, na nilayo nilang ibenta ang site sa isang developer para kumita. Dahil dito, napilitang lumipat si Douglas at ang mga aso sa isang abandonadong paaralan. Dahil kailangan niya ng pera upang pakainin ang mga alagang aso, nagsimula siyang maghanap ng trabaho, ngunit nahaharap lamang sa paulit-ulit na pagtanggi, dahil sa kanyang kapansanan. Isang araw, dumating si Douglas sa isang club na naghahanap ng barman. Pagdating doon, nakita niya ang isang patuloy na drag queens rehearsal. Sinabi sa kanya ng may-ari ng club na hindi na bakante ang posisyon ng barman, dahil nakakuha na siya ng iba. Gayunpaman, inalok ni Douglas ang kanyang sarili bilang isang performer. Sinabi ng may-ari na walang gustong makakita ng taong naka-wheelchair, kaya tumayo si Douglas at tiniyak na kaya niyang mag-perform. Nang makita ito, nagpa siya ang may-ari na bigyan siya ng pagkakataon. Sa weekend, inihanda ng mga queens si Douglas para sa kanyang debut. Bago tumungo sa entablado, sinabi niya sa mga queens na lapitan siya kaagad, kapag natapos na ang performance. Kasunod nun, dinala siya sa stage at tinulungang tumayo, bago bumukas ang kurtina. Pagkatapos ay nagsimulang kumanta si Douglas ng isang French na kanta, at lubos na humahanga ang mga manunood sa kanyang magandang boses. Sa pagtatapos, lahat ay nagsigawan at nagpalakpakan para sa kanya. Sinarado ang kurtina, at sinugod siya ng mga queens dala ang kanyang wheelchair. Mula noon, pinayagan si Douglas ng may-ari na magtanghal, tuwing katapusan ng linggo sa club. Pagkatapos ay tinanong ni Evelyn kung ano ang kanyang ginagawa bukod sa kanyang pagkanta, dahil ang pagtatrabaho ng isang beses sa isang linggo, ay hindi sapat para sa kanya upang mabuhay. Bilang tugon, sinabi sa kanya ni Douglas na lubos siyang naiintindihan ng kanyang mga aso. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang isang insidente, kung saan tinulungan siya ng mga ito, na dalhin ang mga tamang sangkap mula sa pantry, habang nagluluto. Napagtanto niya na ang kamangha-manghang abilidad ng kanyang mga aso, ay maaaring gamitin para sa iba pang mga layunin. Pagkatapos nito, tinuruan niya ang mga aso na magnakaw ng mamahaling alahas, sa mga bahay ng mga mayayaman. Naging maayos ang mga pangyayari hanggang isang araw, isang mayamang babae ang tumawag kay Agent Ackerman, para mag-claim ng insurance laban sa kanyang ninakaw na alahas. Ngunit naghinala ang ahente na sinubukan lamang ng babae na gumawa ng insurance fraud, kaya nagpasya siyang mag-imbestiga muna. Kinuha niya ang CCTV footage mula sa bahay ng babae, at pinagmasdan ng mabuti. Nabigla si Ackerman, nang makita niya ang ilang aso na pumasok sa property, at tumakbo palayo matapos nakawin ang mga alahas. Pagkatapos ay naalala niya ang mga katulad na insidente, at sinuri ang mga footage, at natuklasan ang parehong mga aso. Sa isang partikular na footage, nakita ni Ackerman ang isang lalaking naka-wheelchair, na nagkarga ng mga aso sa isang truck. Sa kanyang pagsisiyasat sa lisensya nito, natuklasan ni Ackerman ang mga detalye ni Douglas, kasama na ang kanyang lugar ng trabaho. Pagkatapos ay dumalo si Ackerman sa kanyang pagtatanghal at lumapit sa kanya sa backstage, nagpapanggap na fan. Niyaya niya itong lumabas para sa hapunan, ngunit tinanggihan siya ni Douglas, na iginiit na kailangan niyang umuwi para pakainin ang kanyang mga anak. Nang gabing iyon, sinundan ni Ackerman si Douglas sa kanyang tirahan, at pumasok na may dalang baril. Namataan siya ni Douglas sa pamamagitan ng CCTV monitor, at agad na inutusan ang kanyang mga aso na maghanda, sa isang nanghihimasok sa kanilang tahanan. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Ackerman sa silid ni Douglas at tinutukan siya ng baril, at hiniling na ibalik ang ninakaw na alahas. Nagpanggap si Douglas na sumunod, ngunit pagkatapos ay sinenyasan niya ang kanyang mga aso na salakayin si Ackerman. Dahil dito, inatake ng mga aso ang ahente, hanggang sa mamatay. Habang nagpapatuloy sa kanyang kwento, ibinahagi din ni Douglas kung paano siya naaresto. Isang gabi pagkatapos iniligtas niya si Martha, natagpuan ni El Verdugo at nang tauhan nito ang kanyang tirahan. Pagdating sa lugar, pinatay ng pinuno ng gang si Juan, bago pumunta sa silid ni Douglas. Nang marinig ang putok ng baril,
Agad na inutusan ni Douglas ang kanyang mga aso na pumuesto para sa isang digmaan, habang kumuha din siya ng isang shotgun. Nagawa niyang bumangon mula sa kanyang wheelchair at lumabas ng kanyang silid, sa pamamagitan ng isang lihim na makitid na koridor, bago pa man pumasok ang mga gangster. Nang kumalat ang mga miyembro ng gang sa gusali, dinala sila ng mga tuso na aso sa mga nakahandang bitag. Nakuryente ang isa nang naapakan ang tubig, habang ang isa naman ay brutal na inatake ng aso. Ang dalawa pang miyembro ay nahulog sa isang nakatakip na hukay, habang ang panglima ay humakbang sa isang bitag ng lubid, at iniwan siyang nakabitin sa kisame. Samantala, sinundan ng ika-6 na lalaki ang isang chihuahua sa isang locker room, kung saan siya binaril ni Douglas. Sa puntong ito, kinabahan na ang lider ng gang, kung kaya ay nagpatawag siya ng karagdagang mga lalaki na may tamang armas. Habang si El Verdugo at ang kanyang mga tauhan ay dahan-daang pumasok sa koridor, biglang nagpaputok si Douglas, at napatay ang ilan sa kanila. Ngunit nagpaputok din ang lider ng gang, at tumama kay Douglas ang isa sa mga bala. Sugatan na gumapang siya pabalik sa kanyang silid, at umupo sa kanyang wheelchair. Ilang sandali pa, pumasok si El Verdugo at handa na siyang patayin, ngunit naubusan siya ng bala. Ginamit ni Douglas ang pagkakataong ito para utusan ang kanyang mga aso, na pagkatapos ay brutal na pinatay ang lider ng gang. Kasunod ng insidente, si Douglas at ang kanyang mga aso ay nagmaneho palayo sa pinangyarihan, kung saan siya ay naaresto. Bago siya dalhin sa istasyon, sinenyasan niya ang kanyang mga alaga na tumakbo palayo doon. Nang marinig ang buong kwento ni Douglas, sinabi ni Evelyn na sapat na ang kanyang narinig at umalis. Maya-maya pa, ang mga aso ay nagsimulang tumahol, na nagdulot ng ngiti kay Douglas. Pagkatapos ay nag-ahit siya ng mukha at nagbihis ng maayos. Ang mga aso ay agad na pumasok sa istasyon ng pulisya, at nawalan ng malay ang isang pulis dahil sa takot. Pagkatapos ay kinuha ng isang aso ang mga susi sa kanyang bulsa, at inilagay ito sa pintuan ng selda ni Douglas. Kasunod nito, lumabas si Douglas sa kanyang selda, at naglakad patungo sa isang simbahan. Huminto siya sa anino ng cross, at sinabi sa Diyos na handa na siya. Makalipas ang ilang segundo, bumagsak si Douglas sa lupa at namatay. Agad na pinalibutan ng mga aso ang katawan ng kanilang namatay na amo, para sa kanilang huling pamamaalam. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.